5, having arrived, the Senate Committee on Justice and Human Rights hereby resumes its hearing. We are still considering the motu proprio inquiry into the case into the severe battery and maltreatment allegedly by the employers of Kasambahay, Ms. Elvie Vergara, resulting to her partial blindness and injuries. COMSEC, I'd like to acknowledge first the presence of Senator Jinggoy Estrada, the author of the Kasambahay Law. COMSEC, can you acknowledge new resource persons present in today's hearing? Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Honorable Senator Estrada. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. From the Department of Labor and Employment, representing Secretary Benvenido Laguesma is Undersecretary for Workers' Welfare and Protection Cluster, Yusek Benjo Santos Benavides. Kindly acknowledge once your name is called, please. From the Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary for Legislative Affairs and Legislative Liaison and Coordinating Group, ASEC Irene B. Dumlao. Good morning, ma'am. From the Commission on Human Rights, we have OIC Director, Attorney Brenda Canapi. With her is CHR Policy Advisory Office, Attorney Erwin Caliba. From the Chief of Police of Mamburao Police Station, we have Police Captain Arnel Tupas. Sir. Good morning, sir. From the Provincial Social Welfare and Development Office of Occidental Mindoro, we have Ms. Rosalina Lamoca. Good morning, ma'am. We also have City Social Welfare and Development Office from Batangas City, Ms. Lilibet El Cueto. And we have, with her is Ms. Charity Nunez. Good morning, ma'am. We have Ms. Silvera Elvie Vergara. Magandang umaga po. With her is Ms. Anastasia Aling Tasing Vergara. And their legal counsel, Attorney Jovito Gambol. We also have the witness who posted on Facebook, Ms. Maria Fe Villar. Good morning. The former employers of Ms. Vergara, we have Ms. Franz Garcia Ruiz. And with her is her husband, Mr. Pablo Ruiz. We also have from the Mamburao Municipal Police Station, we have PEMS Maria Elisa Palabay. The Barangay Captain of Barangay 7, Mamburao Occidental Mindoro, we have Barangay Chairman Jamie Patal. From the Batangas Medical Center, we have Dr. Alexander Kabungkal. Morning, sir. Ophthalmologist Dr. Irene Oloroso. Morning, ma'am. Dr. Hovaira Degrano. Dr. Nico Valentino Magalona. Dr. Casey Allen C. Kamama. That is all for our guests today. Good morning, sir. Sino po ang bagong mga resource persons? I have here in my possession to dalawang sinumpaang salaysay, buhat kay J.R. Dimenes at isa buhat kay Maria Fe Guillermo Villar. Bukod sa dalawa, sino pa mga bagong dating na wala nung huling hearing na dapat manumpa ngayon? And Luis Spouses. Pakitayo po yung mga bagong mga resource persons. Kabilang po si Ginoong J.R. Dimenes at si Maria Fe Guillermo Villar para sa inyong panunumpa. If Your Honor, please, Mr. JR is not around, Your Honor. I just give a copy of his sinumpang salaysay subscribed before the Office of the City Prosecutor of Batangas City to Attorney Mortel for reference only. What about Maria Fe Guillermo Villar? She was already here, Your Honor. She was already here during the last hearing already. Pwede na kayo mo po. Anybody from the Department of Justice? We don't have any present. Ay, patawag tayo. Malapit lang ang Department of Justice. Siguro hintayin natin sila. Dapat may kinatawan dito ang kagawaran ng katarungan. Malapit lang. Nasa Maynila lang yan. Pakitaas ang inyong kanang kamay para sa panunumpa. Please proceed, Secretary. Kayo ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang dito sa pagtitipon na ito? Maraming salamat. Your Honor. Noong nakaraang pagdinig, atin pong pinagsalita si Miss LB Dote Vergara
Nagsalita rin po ang kanyang abogado at atin pong tinanong din ang ating mga doktor na dumalo at maging yung kapitan na naririto uli. Nagpapasalamat tayo at ang kapulisan, tinanong natin. Ang bago po ngayon dating ay yung mga employers ni ah, Miss LB Vergara. Pero bago po natin simulan yan, gusto kong ilahad muli ang ating magiging panuntunan para sa pagdinig na ito. Una, atin pong tatanungin ang mga doktor kung meron bang pagbabago doon sa physical condition ni Miss LB Vergara. Tinanong po natin yung tungkol sa kanyang panloob na kalusugan. Pangalawa, atin pong tatanungin din ang kapulisan kung meron pong pagbabago. Pangatlo, yung bago pong bagamat wala rito, ay ito po ay sinadmit ng kanilang abogado. Tatanungin po natin ang tihimayin ang nilalaman ng sinumpang salaysay ni J.R. Jimenez. At pangapat po ay atin pong tatanungin ang ang employers ni Miss LV Vergara. Alam niyo po, si Senator Jinggoy, mahilig din to sa basketball. Kanina po, nagulat ako, nagbabasa po ako ng pahayagan, yung laban ng Serbia at South Sudan. Nasiko po yung player ng Serbia, last 2 minutes, 1 minute and 54 seconds. Nasiko, patapos na po yung laro. Ang laki ng lamang ng Serbia. Tinamaan po sa tagiliran, yung 6'11 center ng Serbia. Ininda, nilabas sa court, sa MOA. Diretso na po ng ospital. At pag diretso po ng ospital, ang diagnosis ay tinamaan din yung kidney. Diretso na pong sinurgery, tinanggal yung kidney. Sa basketball po yun, isang siko lang po. At kaya yung player ng South Sudan, ang pangalan ay Ginoong Omot ay humihingi ng apology. Isang siko lang po yun. Tinamaan yung kidney, diretso surgery. Hindi na makakalaro yung player ng Serbia. Dito sa mukhang magcha-champion pa yung Serbia sa finals ng FIBA. Tinatanong ko po yan dahil gusto ko po malaman sa atin mga doktor. Meron ba mga injuries na gano'n na tinamo si Miss LB Vergara, yung internal? Kasi ito, isang siko lang noong South Sudan. Diretso na sa surgery. Dito po sa Maynila, ginawa. Tinanggal kagad yung isang kidney ng player ng Serbia. Dito po, sa inyong X-ray, MRI, meron ba ho tayo? Sino hong lead doctor na pwede magsalita? Doktor Kabungkal, meron ba ho tayong, hindi ko sinasabi yung, nirelay ko lang na isang insidente, isang siko lang, ay may nangyaring ganon. At ito po ay mga athlete, mga atleta po ito, malalakas ang katawan. Meron ba hong ganito kayo nakitang sa inyong pagsusuri? Yes, sir po. Meron po mga injury na pwedeng mangyari sa katawan, lalo po medyo malakas yung tama at napunta siya sa parteng mahina, yung weak spot ng katawan po. Pwede po mangyari yon. Sabihin yung, saan ba ho ang kidney? Sa likod, sa harap? Nandito sa bandang likod. Bandang likod. So, nasiko sa likod. So, ito, wala kayo nakita na injury na ganon kay, nag-MRI ba kayo? Nag-X-ray? Yung sa akin po sa ulo po, Sa meron naman ulo. po. Meron po kaming nakita sa CT scan. Okay. So ano nakita niyo po sa CT? Babalikan ko yung mga ibang internal organs. Sa Yes. CT scan, with the permission of Senator Jinggoy, sa CT scan, ano po? Sa ulo? Sino po magsasalita? Ako po. Okay, go ahead. So meron po siyang tinatawag naming old or healed fracture sa right side ng body. Meron po kaming picture kung gusto niyo po. Siguro po ay pwede ba to technical? Iharap sa camera? Paano ito? Meron po kami ano? Meron kayong slide. Meron po. Ay, pakita nyo na ho para makita rin ng iba. Hindi ko kasi naunawaan din ito. Pakikuha na ito, Comsec. Technical, sabayan nyo. Ilabas nyo na.
Technical, hindi pa ready? While you're doing the preparation, yung sa lower extremities, Doktor Kabangkukal, yung sa baba, yung kidney, mga ganon. Meron ba? Sino ba nag-x-ray nun? MRI? Hindi po kami, sila po. Si Dr. Mr. Chair, Magano na? Senator for that, Estrada. Dr. Batong Bakal, ba? Ano? Ha? Kabungkal. May ophthalmologist dito. Mamaya, libre check. Doc, you found some injuries according to the results of the MRI. Am I correct? Yes pa. That was due to Trauma. trauma. Mhm. What else? Yun lang po yung ano namin. Kasi meron po kami nung una, 'di ba? We discussed that hindi po pantay yung mukha niya. Yes, So we requested for a CT scan just to confirm if there are some findings on the bones. Kasi po, kung matagal na po to, hindi natin makikita po and sa indeed labas. there was. Yes, there was. That was only due to trauma. Trauma po. Ibig sabihin, pinalo, o Pwedeng aksidente rin po. But not necessarily self-inflicted Oh, ito. nginudnud yung ulo sa pader. Pwede Pwede rin ganun, po. di ba? Yes pa. Alright. Pwede rin pong blunt instrument o Pwede pong blunt instrument. Pwede pong aksidente rin. Pag na-aksidente siya din ng araw, pwede rin pong makita yon. So, basta trauma po. Was the damage so severe that it cannot be rehabilitated? Usually po yung ganitong klaseng fracture, konti lang naman po yung kanilang effect dun sa activities of daily living. So the most is medyo tabingi lang ang mukha nila. They can usually What about the brain? Can the brain be affected? pag medyo mababa po yan, usually hindi pa. Apa. Kwento ko kanina, siniko lang, kidney, surgery, diretso, atleta pa yon. Mukha po kasi tinamaan yung ribs baka bumaon sa kidney. Pwedeng ganun din po yan. Okay. We leave that to the... Ready na, technical? Not yet? Mr. Chair, tanong natin yung Senator doktor Estrada. if the lower extremities were affected. Good morning po, Mr. Chair. Upon examination po on the patient on June 29 po, sir, there were, the patient upon assessment po, soft non-tender naman po ang abdomen. There was no warranted further examination po, sir. Pero if there were no evidence of blunt abdominal injury po, sir, at the time of examination. Tanungin ko muna si LB. Manang LB, nakaambang ipalabas ngayon sa pagdinig na ito at makikita ng nakakarami, ng maging ng sambayanan, ang iyong x-ray sa ulo. So ito ay pribadong medical document na maaring sabihin mo wag ipalabas o maaari ka ding sumang-ayon kung gusto mong ipalabas sa pagdinig na ito. Sumasang-ayon ka ba? Gusto ko po makipakita. Gusto mong maipakita. So ang lalabas dito, bagamat hindi pa naipapalabas, nakita ko na yung litrato, I saw the picture, ay yung hugis ng iyong bungo. So ito po ay sa ating mga nanonood, hindi lang sa mga medico-legal, bungo yung ipapakita. So sangayon ka doon, wala kang paghuhunos dili na ipapakita yon sa pagdinig na ito. Gusto ko pong ipakita po sa mga manonood para Makita nila, Opo, maunawaan. para pa makita nila, Para malaman kung ano ginawa sa inyo. para makita po ng mga katulad ko na sa bahay. Okay, salamat po. Ready na, technical? Wala pa? Sige, Tanungin ko yung ophthalmologist, Dr. Oloroso, yung bang kagaya ng sinabi ni Dr. Kabungkal, hindi na-deform lang yung kanyang skull, yung kanyang bungo, pero yung ba ay nakaka-apekto rin sa nerve, sa mata? Your Honor, yes po, pwede po, no? Kasi pag severe po ang fracture, no, po pwede pong madamay yung globe, yung pinakabilog ng mata, no? Actually, yung left eye niya po
Your Honor, thysis po siya, meaning nag-shrink siya, no? Ang cause po niyan po pwede pong nagkaroon ng previous injury before, previous trauma, kaya siya nabutas o kaya siya nag-shrink, no? Alin ba ho nabutas? Yung left eye niya, meaning kaya po siya nag-thysis po, pwede pong nagkaroon ng injury talaga, Your Honor, po pwede po yun. Nakapagdulot din, nakadagdag doon sa pagkabulag ng kanyang kaliwang mata. Po pwede po, Your Honor. Ang tama ba ho, Left, Dr. Kabungkal, sa kaliwang bungo o sa kanan? tapos Sa CT scan po natin sa kanan po. Kanan daw. yung kanan din po, Your Honor. Bulag din yung kanan. Ay, hindi pa siya bulag, pero yung vision po niya ay light perception na lang. Parang halos pabulag na po, Your Honor. So, Category 4. nakakakita pa ng ilaw. Ilaw na lang po ang nakikita niya, Your Honor. Maisasalba pa ba ho yun? Your Honor, as of now, mahirap po yung proseso, no? Kasi napakadami po niyang injuries. Maliban po dun sa lens niya, yung cataract, pati yung kristal, pati yung likod na bahagi ng mata niya, yung parting retina, may problema rin po, no? Mayroong pagdurugo doon. Hanggang Opo, may vitreous hemorrhage po siya, Your Honor, sa right eye. napapahupa naman ho yung pagdugo, di ba? Usually po, pagka ganyan, inoopera po talaga yan. So, may posibilidad pa hong maoperahan? Kaya pa hong maoperahan? Kaya pong operahan, pero Your Honor, kasi depende po yan sa kakayanin ba ng, kasi ang vitreous hemorrhage, Your Honor, nasa likod siyang parte ng mata, no? Saka itong pinag-uusapan natin, yung kanang mata. Kanan na po, yung left po, wala na po talaga. Ito nga yung napokpok na sinasabi ni Dr. Kabungal. Kung napokpok, ito yung may Opo. trauma. Opo. So, kaya pa yon. Pwede po, pero napakahirap po ng surgery at poor prognosis pa rin po. Maliit pa rin po yung chance na makarecover yung mata. So, sa palaran yung, pero hindi nyo inaalis na pwede pang makakita Yes po, kahit pwede. partially yung kanang mata. Opo. So, kailan po natin gagawin? Actually po, nakita ko po sila last August 24 na i-refer na rin po namin sila sa PGH. Na-endorse na rin po namin sila doon. So, sila na lang po ang iniintay, Your Honor, na makapunta Pumunta sa po. PGH. Opo, Pero opo. siguro yan, kailangan pang magpalakas ng katawan. Opo, 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 Hindi opo. lang naman yung ulo ang Opo, opo, opo. titingnan. Ready na, technical? Technical? Hindi kaya? Mr. Chair, habang hinintay Senator natin. Estrada. Attorney Gambol, ano nangyari sinabi na nirefer na raw kayo sa PGH? Wala pang follow-up sa akin. Kasi ang alam ko, Siguro sagutin, ang hinihintay, Your Honor, is yung referral na Senate sa referral ng? Senate sa PGH. Kasi, Akala ko nirefer na ni Doktora. meron na ba? Sa iyo? Ay, okay, Your Honor. Aling Tasing, nanggaling na po kayo sa PGH? Oh, Galing po sa BAT-MC. kailan niyo balak pupunta sa ospital, sa PGH? Ay, wala pa po kaming kung kailan ang namin. Ano po? Wala pa po kaming kung kailan ang punta namin. Kayo po, with the permission of Senator Estrada, kayo po ang hinihintay. Oh, Kayo po ang hinihintay. Nasa inyo na po yan kung kailan kayo pupunta sa PGH na igawa na ho lahat ng paraan dyan para maisaayos, tanggapin kayo, na-repair na ho yun. Hinihintay na lang po kayong pumunta roon para ma-assess ang kondisyon ng mata ni okay. Manang LB. So, nasa inyo po yun. At Yes po. pinagtutulong-tulungan Yes po. nga ng mga miyembro ng committee ito kung paano kayo matutulungan. So, kayo po yung iniintay. Okay. Sasagutin na namin yung kung kinakailangan operahan si Aling LV. Sasagutin na namin yung operasyon. Salamat po. Salamat po sa lahat ng mga tumutulong sa Pero amin. kailangan pumunta na kayo sa ospital dahil pag hindi kayo pumunta, walang gagalaw, Hindi ko po alam po. walang mangyayari. Senator Jinggoy, baka po yung week na ito. Ngayon po, pagkatapos ng hearing, pwede namin kayong Pwede po ipahatid kaming- ng ambulansya doon. Okay. Malapit na ho, ilang kilometro lang dito Okay ang po. PGH. Sige po. I-refer ko na lang. Doktora, nirefer niyo siya sa Opta? Yes po, Your Sino Honor. Opta, Doktora? Wait lang po. May kilala kayo sa PGH na Opta? Doctors, natawag na po namin sila kay Dr. Yao and
Diaz. Alam na po nila. Inintay nga po sila. Oh, yun naman pala, meron na palang doktor na nakaabang sa inyo. Okay. Aling Tasing, Aling LV, puntahan nyo na lang kahit mamaya. Okay po, okay po. Perhaps we can ask the Senate medical staff to utilize the ambulance of the Senate and bring Miss LB, Manang LB to the PGH. Pagkatapos po nito, tatawagin po natin yung doktor ng Senado at hahatid po kayo ng ambulansya ng Senado sa PGH. Okay po. Para Salamat matingnan po. na. Opo. Ito ngayon, pinapakita natin. Dr. Kabungkal, maaari bang kayo na magpaliwanag nito? At hindi Yes ko po, naman opo. na kayang Opo. ipaliwanag ito, nakikita ko. Okay pa. So next, yung susunod pa. May laser ba ho kayo? May pointer? Ano ba ho? Opo. Ayan, sige po. Paliwanag niyo po. Ano pong So, nakikita natin? makikita nyo po sa arrow, yung pulang arrow, yung mga injuries niya dati. So, dito po, Ang sinasabi nyo po dati, Doc? apa, Dati. apa. How can you differentiate or distinguish yung dati tsaka ngayon? Present and the past? Ano po siya, medyo magkadikit na po. Mhm. Yung pagbago po yan, hiwalay po yan talaga. So, pag dati po, may ilang taon na yun? Depende po. Usually, pag 1 year, halos ano na siya eh. Halos almost normal. Katulad po nito, nag-heal to ng sarili. So may mga gap tayong makikita. Kung inayos po to, naglagay ng bakal, maganda po yung itsura ng bungo niya. Po, so, ilong, pisngi, mata. Opo. Opo. Ano po yung sa ilong? Ito Pag po sa nabasag, ilong. nabasag po yan? Yeah, Na-damage opo. yung bridge? Yun po yung bridge, opo. Na-damage? Opo. Tapos, ito po yung septum, yung yung gitna ng ilong. Makita niyo po, nakalihis siya sa So, kaliwa. dislocated. Opo. Dapat po diretso ito, ganito. Ito po, dito sa kaliwang pisngi, makita nyo po may linya rito. Normally, wala po yan. So, ibig sabihin, meron pong dating fracture dyan. So, nagdikit na lang, Opo. nag-heal. Ito pong isa sa gilid ng mata, yung pinaka-orbital wall niya, makita nyo po, compared sa kabila, medyo malaki yung gap. Yan ba ho yung tinutukoy ni Dr. Oloroso na doon Yeah, sa kanan? it can affect po. It can Na affect the nakaapekto sa globe. pagkabulag? Pwede rin po siyang mangyari. Eh, ano po yung sinasabi nyo kanina sa kanang bahagi ng ulo? Ito po yung fracture nun. Ayan, yan yung sinasabi nyo. Apa. Kanan ba yan o kaliwa? Kaliwa po ito. Kaliwa. Yung kanan ho, ito, yung sa Ito may po. sintido. Yung Opo, ba ho, opo. sintido ang tawag dyan. Opo. So, ano ho ang tingin nyo dyan? Hinataw, pinukpok, nauntog, aksidente? Yung Pwede po lahat yon. yung pinanggalingan ng trauma ang resulta. Trauma po ang cause. Oho. So, hindi niya masabi ngayon kung ito ay dulot ng pagkakauntog, pagkakapukpok, o nahulog sa kama. Aha. Next po. Next slide. So, sa gilid din po, makikita rin po natin na meron din siyang old fractures dito. So, ito po yung dating pinakita ko kanina. Yung naka-front. Dito po sa side, meron din po siya dito. Saan ho ang tenga niyan? Andito. Malapit sa tenga. Aha. Bali dito siya. Matanong kita ng LB. Naririnig mo naman, although hindi mo nakikita ito. Ikaw ba ay may pinukpok doon sa may bahagi ng tenga sa iyong kanang bahagi ng sentido sa malapit sa mata? May natatandaan ka bang ganon? Ito pong tainga kong kaliwa. Panay suntok po ng amo ko. Kaliwa. Opo. Pero itong pinapakitang damage dito ay sa kanan. Sa kanan, wala naman. Yung pong kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa CR at sa pader at sa dingding ng CR. Sa pader ng CR, sa banyo. Ano yung banyo nyo? Sa natatandaan mo, tiles ba yon? Na makinis ba yung pinag-untugan? Finish po. Finish. Opo. Finish. Ibig sabihin ng finish, palitada ng simento, hindi naka-tiles. Hindi po. So magaspang yon. Opo. Laging ginagawa sa yon. Opo. Dugo, dumudugo ka pag hinahataw ka. Opo, dumudugo po.
Pag So, inuuntog nila ako sa may CR. hawak ka sa buhok? Opo, Ilang tao gumagawa sa'yo nun? isa lang po, yung amo kong babae. Ano yan, habang naglilinis ka ng CR? Hindi po, minsan po, pag mainit ang ulo. Ba't ka naman nasa CR? Tinatsyempohan ka sa CR? Hinihila po ako. Dadaling ka sa CR para doon kayo untog. Opo. O, hindi ka naman inuuntog sa lababo, sa... Minsan po, itong ulo kong kaliwa, inuuntog po sa lababo. Ayun, lababo, medyo makinis yun at medyo may anggulo yon, may edge yon, matalas-talas yon. So, Matalas-talas po. yung sa ilong mo, bakit lumalabas dito sa larawan? Pwede ba ilabas uli natin, doktor, yung sa harapan? Technical? Yung tumatabingi yung ilong mo yun dito sa larawan dito sa bungo. Ikaw ba inuntog din sa ilong? O sinuntok sa ilong, hinataw? Ano nangyari dyan? Sununtok po. Suntok lang yan. Opo. Sino sumuntok? Yung pong babae. Ano yan, may sing-sing o yung kanyang kamao lamang? Kamao lang po. Ilang beses? Ang natatandaan mo? Hindi ko na pong tanda kung ilang beses. So parate. Opo. So pag inahataw ka, inuuntog ka sa banyo, sinusuntok ka rin sa ilong. Opo. Oho. Hindi mo na matandaan. Dumugo? Yung ulo ko lang po ang dumugo. Yung ilong, Hindi po. pero Laang. ramdam mo yung kusa na lang gumaling. Opo. Nahirapan ka huminga. Minsan po, mahirap. Medyo nga tabingi kaunti yung iyong nose bridge. Ito sa kaliwang pisngi, may tinuturo din si Dr. Kabungkal, may arrow dito, hindi mo naman nakikita. Sa kaliwang pisngi, ano ang ginawa sa'yo? Medyo lubog nga ang pisngi mo ngayon. Ayan, yan, tama, yung hinahawakan mo. Yung suntok po nila ako. Sa kaliwang pisngi. Opo. So yung ginagawa sa iyo, pag inuntog ka sa kanang bahagi ng iyong sentido, sinasabayan din ng suntok sa iyong ilong at sinusuntok ka rin sa kaliwang pisngi. Opo. So iisang insidente 'yan na ginagawa o sabay-sabay o malimit gawin sa iyo. May limit po, may limit. Bakit palagay mo ginagawa sa iyo 'yon? Yung pong lagi pong inuulit po yung sinasabi sa akin na wag ko na daw, pag ginagawa ko daw po yung ginagawa kong naglalagay ng mga bulbul sa Ayun, the committee secretary is directed to delete remarks pertaining to said incident, but meron ka ba talagang ginawa na ikakagalit sa iyo ng iyong mga amo na nagdulot ng ganyang pananakit sa iyo? Sa iyong natatandaan? Yung pong sabi po sa akin, Hindi, kung meron. Ang tanong kung meron. Meron ka ba naging kasalanan natatandaan? May kasalanan ka bang ginawa? wala po. Wala kang kasalanan Opo. sa iyong natatandaan. Opo. Sa iyong natatandaan, ikaw ba ay pinarusahan at humingi ng paumanhin doon sa iyong mga amo? Wala po. Kailan ba nagsimula ito? 2017 ka nagsimula magtrabaho. Kailan ka doktor, ito bang mga araw na pinapakita mo sa bungo ay dulot ng isang insidente o maraming insidente na nagdulot ng deformities ng kanyang nose bridge, ng kanyang sentido, kasi lubog na yung kaliwang pisngi. Meron ka ba ito ba ho ay isang insidente o maraming insidente sa inyong pagkakaalam bilang isang eksperto sa pagiging doktor? Yes po. Pag masyado pong matindi yung trauma, pwede pong isang beses. Kaya lang pwede rin po siyang marami. Pag inulit po yung, halimbawa, may tama ng ganito, inulit ulit, 2017, halimbawa, kailan ka unang sinaktan, ama ng LB? Yung pong Sa iyong unang taon mo pagtatrabaho, pangalawang taon, kasi 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 na taon ka nagtrabaho. Sa unang taon ka ba sinaktan? Sa pangalawang taon, panlimang taon, pang-apat na taon, sa iyo natatandaan? 2020 po. 2020, pakalipas ng 18, 19, 20, pakalipas ng 3 taon. Doktor, mabalik ko sa inyo,
So kung ginawa po ito 2020 sa ngayon kay Manang LB at naulit, tatanungin ko ulit sa kanya kung naulit, ito ba yung talagang idudulot nito o sa isang insidente ganyan na kagad? Yun ang tanong ko rin sa inyo kanina. Opo. Pag ganito po kasi katindi, kailangan na niya ma-ospital. Kasi masyado pong malaki ang force na in-apply sa mukha. Kung part-part lang po ng katawan, pwede siyang hindi masyadong, yun lang, basag lang ng konti. Ito po kasi parte ng mukhang ito po yung pinakamanipis. Madali po ito. Yung pisngi. Opo. Medyo nga nakalubog yung kanyang pisngi. Isang suntok lang po yan, pwede pong mag-fracture yan. Manang LB, tanungin kita ng diretso. Ilang beses ginawa ulit ito sa iyong karanasan at pag-alala? Ilang beses? Marami na po beses. So 2020, ilang beses? Marami na po, ulit-ulit. Ulit-ulit. 2021, inulit-ulit. Opo. 2022, inulit-ulit. Opo. Doon ulit, pisngig, sentido, ilong. Buong katawan ko na po. Buong sinasaktan katawan na. So siya. hindi lang sa banyo, ginangyari? Hindi po, sa mga kwarto, sa labas. So, yung mga tagiliran mo, yung narinig mo kanina yung sinabi ko, yung sa kidney, yung likuran, natamaan ka rin doon? Opo, sa likod. Hinampas po nila ako ng pangnungkit po ng sinampay at ng sunturon at hangin. Panungkit ng sinapay. Kawayan siguro yon. Bali nga po sa akin yun, para pong kawayan o bakal. Nabali sa'yo yung kawayan. Opo, sa likod. Sa likod. Pagkampas po Doon sa yung akin. kidney, di ba doktor? Doon yung kidney kinukwento ko kanina. Yes po. So wala kayo nakitang findings na deformities sa internal organs? Dr. Magalona? Upon examination po, wala pa po. Wala. So, lahat yun ininda mo. Hindi ka nagsabi na, dalhin nyo naman ako sa pagamutan, sa ospital. Parang awa nyo na. Wala po, hindi po naman nila po ako dinala sa ospital eh. Pero humingi ka ng tulong na parang awa nyo na, dalhin nyo na ako sa ospital kasi dumudugo na itong ilong ko. Hindi po, hindi nila ako dinala sa ospital. Binibigyan na lang po ako ng gamot. Anong gamot yun? Yung pong, hindi ko po alam kung anong gamot po yun. Basta inumin ko daw po. 2 klaseng gamot po yun. Painkiller siguro yun, doktor. Baka paracetamol. Hindi na tayo magbabanggit dito ng brand. So, iniinom mo naman yung gamot, nawawala yung sakit. Opo. Pahinga ka, tapos ulitin uli yung gulpe. Opo. Sa loob na isang linggo, ilang gulpe? Ulit-ulit nga po marami. Di ko na po tanda. Basta po ulit-ulit nila ako sinasaktan. Hindi ka nahiyaw, hindi ka sumisigaw, marinig ng kapitbahay, marinig ng mga kasama sa bahay. Pag sumigaw daw po ako, lalo po ako, wala daw po makakarinig. Kasi yung isang nabanggit mo kanina, pinalo ka noong pang sabit sa sampayan. Yung mga ganong pansabit sa sampayan, nasa labas yon. Opo. Nasa labas yun sa sampayan, sa bilaran. Opo. So, ibig sabihin, nasa labas ka nung sinaktan. At pag nasa labas ka sinaktan, marami makakarinig. Pag nagasigaw po ako, sinasaway po nila ako, wag daw po ako sumigaw, wag daw po ako maingay. Ano yun, tinatakluban ka ng kamay sa iyong bibig? Hinampas-hampas lang po nila ako, wag lang daw po ako magsigaw-sigaw. Pwede bang hampasin ka ng hindi ka sumisigaw ng aray? Pag nagsasalita po ako, tuloy-tuloy po nila ako sinasaktan. Yung pamalo na bakal ka mo o kawayan, na nabali sa yung kawayan, gano'n? Opo. Ilang beses yun? Wala ka ng pantukod sa sampayan. Kumbali na yon. Nagabili po sila uli ng bago. Pangampas uli sa'yo. Ilang beses yung nagbibili sila? Di ko na po tanda, basta po pag... Pagkatapos ng gulpihan, pinagpapahinga ka naman kasi painumin ka ng gamot, pahinga ka muna, ganon? Opo, pag nakapahinga po ako, yun, pag nakapahinga, kikilos na ulit ako, kumikilos. Tuloy pa rin ang trabaho mo sa bahay. Opo. Hindi ka nagtangka na noong sa dinanas mo yon from 2020 nung ginugulpi ka? Nakatakas po ako noong 2021. Yun yung pinag-usapan natin nung huling hearing na nagpunta ka kay Kapitan at Opo. pinabalik ka. Opo. Noong 2020, hindi ka tumakas. Hindi na po nila ako pinalabas. Doon lang daw po ako sa loob. Nakakulong ka, nakapadlock. Hindi, yung pong, hindi po. Pero yung pong dinaanan ko nung tumakas ako, pinirmi na nilang nilak.
Merong gate. Opo. Hindi kayang sumampa sa taas, mataas, ganon? Hindi po. Aha. Yung 2017 hanggang 2020, walang nangyari. Nung nag-start po ako doon, wala pong nangyari po. So, Nung ibig- 2020, yun na po, tuloy-tuloy na po nila ako sinasaktan. So 2017 to 2020, 2019, maganda yung relasyon nyo. Opo. Maganda. So nasa loob kayo ng bahay, nagsimula ka mo noong 2020, ito na yung COVID pandemic lockdown, COVID-19. Siyempre, wala nang lumalabas sa bahay, magkakasama kayo doon, doon ka sinimulan saktan. Opo. So noong 2017, 2018, 2019, ano ang trato sa'yo? Mabait po sila. Pinasweldo ka noon? Hindi po. Buhat nung nag-start po ako sa kanila, wala na po akong natanggap na sweldo. Paano mo nasabi mabait kung hindi ka naman pinapasweldo? Paano mo nasabi mabait kung hindi ka naman, hindi ka nagtatanong, ba't di nyo ako pinapasweldo? 2017 pa ako nagtatrabaho sa inyo, 2019 na, 2018 na, 2019, 2020, hanggang ngayon, hindi nyo pa ako pinapasweldo. Hindi ka nagtanong? Pag may nasisira po sa akin po ni China-charge. Ibinabawas. Opo. Ano gaya na may nakabasag kang plato, nakabasag ka ng tasa? Yung pong nasira, yung washing, tapos pag nakabasag ng mga gamit sa bahay, sa bahay, sa akin po ni China-charge kahit So, po kasalanan. tinutuos naman yon. Ito, LB, ito yung nasira mong washing machine, ito yung halaga ng pagpagawa, tinutuos nila yon. Sinasabi lang po sa akin na So, walang- China-charge lang po sa akin. Walang listahan. Hindi ko lang po alam, di po pinapakita sa akin. Nung nakakakita pa ako, wala po silang pinapakita. So walang pinakitang listahan, ito binawas namin, ito na lang yung natitira mong sweldo, tanggapin mo ito. Walang ganon, Wala po. walang listahan. Wala po. Magkano yung sweldo mo dapat isang buwan? 5,000 po, yung pong sa start ko. Sabi niya po 5,000. 5,000. Mamaya sabihin ni Senator Estrada yan kung magkano talaga ang sweldo ayon sa kasambahay law. Christmas bonus, meron? Sabi, may bibigyan ka ng Christmas bonus? Wala po. Buhat po. Pasko, day off. Wala po. Walang day off kahit Pasko, nasa trabaho ka. Wala po. Bagong taon, nasa trabaho ka. Wala, opo. Todos Los Santos, nasa trabaho ka. Opo. Birthday mo, Opo. ano opo, nasa trabaho ka rin. Opo. Sinasaktan ka rin? Opo. Kahit birthday mo? Opo. Hindi ka nagsabi na, off muna tayo, birthday ko naman ngayon. Walang ganon. Wala po. So, yung pagmamalabis ay walang pinipiling araw, walang pinipiling okasyon, patuloy kung sasabihin meron kang ginawang kasalanan. Subalit, kahit awatin mo, hindi ka naman nanlaban. Nanlaban ka. Hindi ka lumaban. Hindi mo pinagtanggol yung iyong sarili na itakloban mo yung iyong muka. Kasi alam mo na kung saan katatamaan eh. Sa sentido, sa ilong, at sa pisngi. So, hindi mo na pinrotektahan yung tinakloban man lang yung iyong sarili para hindi maging malubha yung tama ng iyong muka. Hindi na po kung Hinahayaan mo na lang. Opo. Pinapadyos ko na lang po. Sabi ko, bahala na ang Diyos. Kailan nagsimulang tanggalin ang ngipin mo? Hindi ko na po tanda. Basta po wala na po akong ngipin. Nung 20, buhat po nung start ako sa kanila. Dok, bakit wala kayong araw doon sa ngipin? Wala bang tama yan na ano? Ano bang may dental ba tayo rito? Wala po. Mayroon pa akong ngipin. Hindi, sa doktor natin, nakakaintindi ba sa ngipin, dentista? Doktor Kabungkal? Yes, sir. Wala po kasi findings doon eh. Yung ano namin, wala talaga siyang ngipin. Mayroon ba? Wala siyang ngipin. So, ito bang ngipin ay bunga rin ng pag-uuntog, paghahataw, o meron bang ginawa sa'yo na sinunto ka kaya natanggal yung iba mong ngipin? Kasi dito sa larawan ay talagang talagang nabunutan ka ng ngipin. Nagpabunot ka ba ng ngipin? Hindi po. Buhat po nag-start ako, may ngipin pa ako. Pero po, nung sinuntok nila ako, yun, nabasag-basag na po lahat ang ngipin ko. Itong doktor, hindi rin ako dentista, itong nagsarado na itong gums,
And natural ano ito, natural healing na ito. Hindi na ito yung due to cavities, deformities, etc., etc. Opo, kasi pwede po kasing poor dental hygiene din, kaya nabubunot ang ngipin, pwede rin pong trauma din po. Kaya lang hindi po natin makikita yan sa CT scan. Makikita lang natin wala na siyang ngipin. Lalabas sa CT scan Hindi pa. yun. Pero sinasabi niya ngayon, she is claiming na binubuntal din siya. Binubuntal ka rin sa nguso. Opo, sinusuntok po. Doon natanggal ang ngipin mo. Opo. Di, dugo rin yun. Masakit yun, di ba? LB. Opo. Hindi ito yung pagbabangga ng muka doon sa pader, sa banyo. Hindi po. Oho. Senator Jinggoy Estrada, baka meron kang, napagod na ako sa katatanong din, baka meron kang karagdagan tanong sa mga doktor natin at kay Manang LB. Maraming salamat, Mr. Chair. Tanungin ko lang sa COMSEC dahil pinasubpina natin yung mga anak nitong amo. Ano nangyari? Sir, I was informed by the council of the ex-employers that the two subjects are minors and are currently in school, Your Honor. Ilang taon na, with the permission of Senator Estrada, ilang taon na yung mga bata na nag-aalaga ka rin ng bata, LB? Malalaki na po yung mga anak po ng amo ko. Yung panganay po, 18. Yung bunso, 16. So 18 na, anong taon yan? Anong taon? Ito lang taong ito? Opo. Lalaki, babae? Yung pong panganay babae. So 18 anyos. Hindi na minor de edad, attorney? Comsec? DSWD? Saan DSWD? Minor? Minor de edad ba yan? 18 anyos. DSWD, Assistant Secretary. Pwedeng dito kasi minor de edad. Kapag, good morning po, Mr. Senator. Kapag po 18 years old and below, considered pa po na minor po yung pong subject. Can't the committee invite them here? Because they're also involved in this issue. 18 years old is not considered a minor anymore. Correct? Ang sa atin po kasi sa Department of Social Welfare and Development, of course, we always take a primordial interest on the best interest of the children. At sinasabi nga po natin, 18 years old and below ay kinakailangan pa rin pong protektahan po natin. So Ibig sabihin, hindi namin sila pwede ipatawag. Hindi namin siya pwede ipatawag. At 18 years old. I think we'll have to refer to the If legal If you want to subject, call your experts on this. legal ASEC, do that. We'll give you time. Thank you very much. Anyway, I move that we subpoena this 18-year-old daughter of the spouses. Secretary, can you Or implement? they have already been invited. Maybe I stand corrected. Issue a warrant of arrest. Secretary, so director. Balikan natin itong papunta na ako sa number 2 ng ating we can dispense with your presentation, Dr. Kabungkan. Meron pa ba kayong gustong ipakita? Ribs, Wala. likuran, tadyang. Yan lang po tuhod. yun. Wala, hindi tayo nag-x-ray doon. Hindi pa. Tinamaan ka ba sa tadyang, LB? Kaliwa. May bali, nabalian ka, inandakan sakit. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Po. Hanggang ngayon? Wala na po. Oo. Sa iyong hita, tuhod, Wala na. alak-alakan. Wala po. Wala, hindi ka hinahataw sa lulod. Alam mo yung lulod? Yung lulod, hinataw ka ba doon?
Yung baba ng Bigla tuhod. ko lang po, sugat. Pero hinataw ka rin doon. Masakit yun. Kung hinataw ka doon. Opo. Hindi lumabas sa x-ray yun, Doc? Doktor Magalona? Yung lulod. Kaliwa kanan? LB. Kaliwa kanan daw. Parehas po, kaliwat kanan. Anong ginawa? Tinadyakan? Hinataw ng Hinihila-hila po nila ako. ha? Hinila po. Hinila ka, saan ka hinawakan? Sa paa? Sa buhok po, hinihila po ko sa... Pakiulit. Nakaluhod po. Nakaluhod ka. Tapos hinila po. Hawak ang buhok o hawak Opo. saan ka hawak? Sa buhok po. So paano tinamaan yung iyong lulod? Nagasgasan po. Nagasgas, hindi hinataw, Opo. hindi hinampas. Hindi po. Ayun. Bukod doon, saan pa? Siko, sa kamay, daliri. Ito pong mga kamay ko po, binuhusan po ng mainit na tubig. Kumukulo. Medyo, opo, kahango ko lang po sa kalan. Nagluluto ka, nagsasaing ka, nagpapainit ka ng tubig. Anong Nagiinit po ng tubig na pangligo po nung amo kong babae. So pinakuluan 'yon, kumukulo, sino nagbuhos sa'yo? Yung pong, yung kasama ko pong katrabaho. Siya ang nagbuhos. Opo, yung boy namin. Bakit inutusan siya? Opo. Anong pangalan nun? Ogie po. Anong pangalan? Ogie. Ogie. Nandun pa yon, iniwan mo yun doon sa pinapasukan mo? Nung nandun po ako, parang wala na po siya doon. Kasama ba yun sa iyong sinumpaang salaysay na inutusan yon ng amo mo na ibuhos sa'yo sa kamay, Opo. hindi sa muka? Hindi po, sa kamay lang po. So ginawa naman niya. Opo. So natural yung iyong kamay, dalawang kamay, isang kamay. Paras po. Parehas natural yan, mapapaso yan ng masakit. Anong ginawa mo na nun? Binigyan po ako ng panglahid po ng sugat. Ointment siguro. Opo. Gumaling naman. Binigyan ka ng amo mo. Opo. Wala na kayong presentation, doktor? Wala na po. Mapunta ako sa Philippine National Police. Lahat pong ito ay nakaabot sa inyong kaalaman. Hepe? Good morning po, Mr. Chair. Lahat po na narito ngayon. Wala You're po, still under the same oath. Hindi ko nakarating sa inyo? wala po, Your Honor. Kahit isang incident simula noong 2020 hanggang 2023, hindi nakarating sa inyong kaalaman. Wala po, Your Honor. At the same time po, kinausap po yung aming investigator, this officer, tsaka WCPD po. Wala pong nakarating na reklamo. Sino po ba ang women's desk? Yung pong time po niyon, Silis. Sergeant Bacani po, Your Honor. Pero noong 2020 hanggang 2023, nando na si police officer ba tawag, Maria Elisa Palabay, nando na siya, nando na sa tanggapan ninyo. Yes, Your Honor. Nandun ka na rin. Iba pa. Naka-assign lang po ako doon, Your Honor, itong May lang ng 2023. So doon sa mga pinag-usapan noong huling hearing na nandoon si Miss Palabay, pumasok sa bahay, pumasok sa tindahan, hindi ito na blatter ni minsan. Wala po, Your Honor. Pinatutuhanan mo yon, Miss Elisa Palabay? Good morning, Your Honor. Hindi po ako nakakapasok doon mismo sa likod po ng tindahan nila. Hanggang doon lang po ako sa lamesa po ni Mrs. Franz para magbayad po ng pinamili ko. After po pagkabayad, umaalis po agad ako. Hindi mo na nakaharap ni minsan si LP Vergara? Nung first time ko po siya nakita, Your Honor, is January 2020. Yun po yung kinuwento ko po last hearing na after namin magpagasolina ng mobile sa tapat, bumili po ako ng prutas sa kanila. Kaya ko po nalaman na siya si LB kasi po tinawag po ni Franz na LB po, pumasok ka sa loob ng bahay at maglinis. Ngayon po, kaya po naman ako nalaman ni LB na ako si Ma'am Lisa dahil naririnig din po sa amo na si Mrs. Franz po.
bilang isang alagad ng batas, hindi ba siya humingi ng tulong sa iyo? At kung nangyari 'yon, ay ikaw ba ay nagkaroon din ng katugunan? Hindi mo ba nakikita na medyo siya ay nagiging matamlayin o medyo parang gustong kumuha ng kakampi o magsumbong? Ganun ba? Bago ka magsalita, tanong LB, nakaharap mo si Ma'am Lisa Palaba, yung pulis na babae. Ikaw ba ay humingi ng tulong? Nagpaabot ka ba ng iyong paghingi ng pagsaklolo sa kanya? Hindi po. Yung pong nandun na po ako sa loob, biglang po siya pumasok doon, tinuro-turo niya po ako, sinisigaw. Sabi niya, tinaasan niya ako ng boses. Sabi niya po sa akin, pag inulit ko daw po yung ginagawa ko, dadamputin na daw po niya po ako at ipapakulong. Saan nangyari yon? Doon po sa may papuntang kusina namin. Hindi, kasi ang sabi niya, sa gasolinahan daw kayo una nagpangita, nabili siya ng prutas. Hindi ba yun? po. Ilang beses na kayo nagpangita? Basta po, lagi po yan pumapasok sa tindahan sa may kusina. Tapos yun po lagi ang sinasabi pag tinatakot niya po ako. So ilang beses? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima o palagi? Linggo-linggo? Marami na po minsan. So tuwing magkikita kayo, tinatakot ka? Opo, tinataasan niya po ako ng boses. Hindi ka ba humingi ng tulong? Ulitin ko na, Ma'am Lisa, bilang pulis, nahingi ako ng tulong kasi sinuntok ako sa nguso, sinuntok ako sa ilong, sinuntok ako sa sentido, dumudugo pa ito dati. Hindi ka humingi ng tulong? May kaharap ka ng pulis, hindi ka humingi ng tulong? Hindi po. Bakit? Kasi po, kasabi po sa akin ng amo ko ng babae, may kamag-anak daw po siyang pulis. Sino ang kamag-anak niyang pulis? Si Ma'am Lisa po. Tanungin kita, Ma'am Lisa. May kamag-anak mo ba yung sinasabi na amo nga ni... banggitin mo yung pangalan, LB. Sino yung amo na nagsabi sa'yo na may kamag-anak siyang pulis? Yung pong babae, Sino nga? si Franz po. Franz ano? Garcia po. Franz Garcia. Ruiz po. Franz Garcia Ruiz. May kamag-anak daw siyang pulis. Sinabi sa'yo kung sino kamag-anak niyang pulis? Pag may bumibili po doon, naririnig ko po ang binabanggit niya pong Lisa. Daw ang kanyang kamag-anak. Opo. At yung Lisa naman, nakaharap mo. Pag nung sabi ng amo kong babae, nung hindi pa ako bulag, tumulong daw po ako sa may tindahan, sa loob ng tindahan. Ito yung gasolinahan. Opo, sa may tapat po namin yan. Nakaharap mo yung Lisa. Opo, pag bumibili po siya ng mga prutas, humihinto po yung motor niya doon. Naka-uniforme? Opo, minsan po naka-civilian. So nakilala mo Opo. na yun ang Lisa. Opo. Kaya hindi ka na humingi ng tulong. Opo. Mr. Chair, naalala mo ba yung hugis ng Lisa? Hugis ng katawan? Opo, mataba po siya. Ano, maganda? Medyo po, maganda po siya medyo. Mataba lang po. Malabo na talaga mata ninyo, no? Ano pa? Bukod sa mataba, Yun lang po, nakatataon ko. Sobrang taba po niya. ano, mahaba ba buhok? Maikli buhok? O, Hindi ko po napansin. Basta po yung katawan niya lang po napansin ko. Lagi po siya nakapuyod nakapulupot po yung buhok. Ma'am Lisa, kamag-anak niyo ba si Franz? Hindi po, Your Honor. Sa degree of consanguinity and degree of affinity, Your Honor, hindi po. Wala. Wala po. Doon po sa statement ni LB, ang sinasabi niya po, Your Honor, ang kamag-anak ko daw po is si Mr. Jerry Ruiz. So, both po yung mag-asawa, wala pong dugo na nanalalitay na kami kamag-anak, consanguinity, and affinity, Your Honor. Aling LV, Po. ikinakaila ni Ma'am Lisa na hindi sila magkamag-anak ni Franz Ruiz tsaka ni Pablo Ruiz.
Ayun po lagi pong binabanggit sa akin ng amo kong babae nang may kamag-anak daw po silang pulis eh. Na Lisa ang pangalan. Opo. Ikaw lang ba ang Lisa sa police force? Kung sa buong Occidental po, hindi ko po alam. Pero sa Mamburao, MPS po, ako lang po ang Yung Lisa. description niya fits you properly. Yes. Sabi, maganda ka. Sabi, mataba ka. Wala po kaming dugo, Your Honor, na magkamag-anak. Kamag-anak ko yung mag-asawang Pablo and Franz Ruiz. Dahil ako po ay from San Jose Occidental, Mindoro. So, ang pagkakaalam ko po sa kanila is from Benguet. Ma'am Lisa, nasa nawala na yung technical. May larawan dyan kanina ni Manang LB. Papakibalik. Yan. Nung nakakaharap mo ba si Manang LB, eto na yung itsura niya o yung itsura niya ngayon? Yan po yung nasa picture, Your Honor. 2020, maiksi po ang buhok niya. Pero hindi ko po masyadong maano yung mukha kasi napahapyaw lang po ako ng ganon at nagbubusina na po yung mobile. Kailangan na namin bumalik sa police station. Ito yung nakita mo siya noong 2020, ganyan ang itsura niya. Yes, Your Honor. So, yung sinabi niya kanina, kasi ang sabi mo ngayon, pahapyaw. Yung sinabi niya kanina na pinagagalitan mo pa siya, dinuduro-duro pa ba, LB? Ano bang? Opo, tinuturo-turo niya Ano po ibig ako. sabihin ba ng duro-duro? Ganyan po. Tinuturo na ganon. Opo. Let the records reflect that the complainant here, Manang LB Vergara, is shown pointing her finger to reenact what was done to her. So tinuturo-turo ka ganun habang nagsasalita? Hindi mo naman nakikita tong kamay ko eh. So pakiulit ulit, habang kinakausap ka ni Ma'am Lisa, anong ginagawa? Anong ginagawa? Sabi Pakimustra sa akin, mo. ikaw wawag pag inulit mo pa yan, dadamputin na talaga kita. Tinuturo yung kanyang daliri sa mukha mo. Malayo po ako sa kanya, basta lang po tinuturo-turo niya po. Palayo. So hindi, pero nasa loob ng isang silid, nasa loob ng isang kwarto. Opo. So, sabi mo kanina, Ma'am Lisa, pahapyaw, na parang glance sa Ingles. So, hindi na siguro pahapyaw yung tinuturo. Anong tama doon? Your Honor, yung sinasabi po ni LB na dinuro-duro ko siya, yun po ay tindahan. Yung pong tindahan na yun, Your Honor, ay labas-pasok ang mga customer. At the same time, may mga tindera pong nandoon. Kung yun po, Your Honor, ay ginawa ko sa kanya, may nakakita, may nakarinig po. Sana po, doon pa lang po sa lugar namin sa Mamburao, na nalaman na doon na, naku, si Ma'am Lisa may dinuro tinakot doon. Baka kumalat na po yung pangyayari na yon. So, ganon din po doon sa sinasabi niya na pumasok ako doon sa likod bahay na never po akong pumapasok doon. Meron din po silang mga kasambahay, ang mga Ruiz doon, na hindi talaga ako nakikitang pumapasok po doon, Your Honor. Ako po ay bumibili lang, saglit lang po ang pagbili ko, paglabas ko po ng tindahan, sumasakay na po ako ng motorsiklo dahil kadalasan pong bumibili ako doon, Your Honor, ay umaga. Almusal po ng mga bata, kaya po ako nagmamadali lagi dahil papasok po ang mga anak ko at the same time po, papasok ako ng opisina. So, kanina, at noong huling hearing, ang nabanggit mo ay mobile, nagagasolina. Yung bang gasolinahan, katabi ng tindahan, ano ba ang dala mo? Kasi magkaiba pag mobile na at motorsiklo. Yung motorsiklo, malamang personal mo yan, di ba? Yes, Your Honor. Scooter. Di ba? Yung Yes. pulis, sariling motor. Mobile ba ang dala o motor? Yung time po na nakita ko siya, na bumili po ako ng prutas, nakasakay po ako sa mobile habang naggagasolina po doon sa tapat ng tindahan po ng mga Ruiz. Yun po yung nakasakay ako sa mobile. Pero Magkatabi yung gasolinahan at tindahan. magkatapat po, Your Honor. Kalye, tawid lang. Tatawid po ng kalsada. Okay, so pagitan ng karsada at pagitan ng tindahan at ng gasolinahan ay may karsada. Yes, Your Honor. Si LB ay nandoon sa Siya po yung nakaupo po dun, Your Honor, sa tindahan. tabi ng, yes po, sa tindahan po, sa may tabi ng freezer. So, Kaya ko lang po siya nalaman na si LB nung binanggit po ni Franz yung pangalan niya na LB. LB, ang sabi ni Ma'am Lisa,
ay dapat daw nung dinuduro-duro ka, mas marami nakakita. Nung dinuduro-duro ka ba, ikaw lang mag-isa o may mga kasamahan ka? Nasa tindahan po sila lahat. Ako lang po yung sa loob ng kusina. Wala po akong kasama. Saan ka ba dinuro? Sa kusina o sa tindahan? Sa kusina po. Ang kusina ay nasa loob din ng tindahan, sa likuran o sa loob? Sa likod po. Ninati po yun eh. So pinasok ka pa doon sa loob. Opo, nakatayo po siya sa may pinto ng kusina namin. So may kalayuan, siguro mga 2 dipa. Opo. 1 dipa. So hindi sa loob ng tindahan. So wala nakakitang iba. Wala po. Kami lang po dalawa ang nandun sa loob. Ilang beses ginawa sa iyong pagkakatanda? Ilang beses ginawa sa iyong panduduro? Marami na po. Ilan? Hindi ko na po tanda. Basta po tanda-tanda ko po. Tinuturo-turo niya po ako. Kasi nung unang panduduro, ang sabi mo, ay pag inulit mo pa yan, dadamputin kita. Opo. So dinuro ka uli, ang ibig sabihin, may sinasabi siyang, meron siyang aligasyon na inulit mo. Hindi ka naman dinampot. Hindi po. Nakailan duro? Para pong 5. 5 beses. Doon din sa kusina. Opo. Yun din, yun din binabanggit mo, yung Ma'am Lisa. Opo. Siya rin yun. Naka-uniforme, hindi? Minsan po naka-civilian po at naka-uniform. In the meantime, nung nangyayari, nasaan yung mga amo mo? Andun po sa tindahan. Naririnig nila? Siguro po. So, bago makapasok noong kusina, kailangan pumasok ka ng tindahan. Opo. Bago ka pumasok ng tindahan, kailangan merong pahintulot? O kahit sinong tao nakakapasok sa loob ng tindahan? Hindi ko po. Hindi, sa iyong pagkakatanda, lahat ng tao ba namimili, papasok sa tindahan o meron lang butas? Gaya ng mga sari-sari store, may butas, iaabot mo yung, ituturo mo yung bibilin mo, doon mo rin iaabot yung iyong bayad. Ano ba yung itsura ng tindahan? Parang grocery na malaki na pwedeng pumasok kahit sino? Rosary po. Grocery. So yung namimili, ay talagang kukunin yung kanilang gustong bilhin. Halimbawa, yung mga panghalo sa sinigang, kukunin doon, babayaran, dadalhin sa kahera. Tama? Opo. Okay. Kailangan, kahit walang pahintulot, nakapasok sa tindahan. Kailangan ng pahintulot bago makapasok ng kusina? Minsan po may pumapasok doon po sa may kusina namin. Bakit? Kahit hindi empleyado, kahit hindi kasama mo sa trabaho, may nakapasok? Opo. Bakit nakapasok? Naliligaw o di pahintulot? Pag may magsisiyar daw po. CR nandoon. So, kadalasan, para ka makapasok doon, ay magsi-CR ka, kailangan ng pahintulot. Opo. Ay, Nagsasabi sila daw sa amo ko. Sino ang nagbibigay ng pahintulot? Yung pong amo ko, Sino? si Ate Franz. So, yung amo mong babae nagbibigay ng pahintulot para makapasok sa CR na nasa kusina. Opo. Noong bang pagkakataong ikaw ay dinuro-duro, ang sabi ba ni Ma'am Lisa ay papasok siya sa CR o talagang diretso lang sa'yo? Diretso lang po siya doon sa loob. Hindi nag-CR. Hindi po. Sa iyong pangunawa, di yung ba pagpasok ni Ma'am Lisa noong unang pagkakataon ay may pahintulot? Wala po. Bakit? Wala. Paano malalaman wala? Nandun ka sa loob ng kusina, nasa labas yung iyong amo, sabi mo kanina, sa tindahan. Nagulat na lang po ako na biglang pumasok po si Ganun Ma'am kalayo Lisa. ang grocery ng yung mga estante ng paninda doon sa loob ng kusina? Ganun kalayo? Ilang hakbang? Malapit lang po ang kusina namin doon. So, Hati lang po kasi yun. kung ano nangyayari sa loob ng kusina ay naririnig Opo. ng nasa loob ng grocery. Opo. Kahit yung mga namimili. Opo. So, ang ibig sabihin, yung mga kasama mo sa trabaho ay narinig din yung dinuduro ka. Mga busy po yun eh. Siguro po naririnig nila. Hindi lang ang nagakilos sila doon. Siguro may tugtog pa doon, bukas na radyo. Opo. Yung amo mo ay naririnig naman kung dinuduro-duro ka? Opo. Hindi ka na sumagot nung dinuduro-duro ka? Hindi na po. Tahimik na lang po ako. 5 beses. Ano masasabi mo doon, Ma'am Lisa? 5 beses daw, pasok ka doon sa kusina, galing sa tindahan. Wala pong katotohanan yun, Your Honor. Kung yung ang grocery po, Your Honor, nila is
plywood lang po na pinaka-estante ang pagitan. So kung siya po ay pinagalitan ko or na pinagsalitaan ko siya ng hindi maganda, automatic po yun, maririnig po sa labas dahil magkadikit lang po Your Honor. At wala po akong purpose para pumasok po dun sa kusina dahil ako po ay isang customer. Hindi humingi ng tulong sa inyo ang Garcia family na nagsumbong na may ginagawang mali, si Manang LB Vergara at kayo ay sumaklolo? Wala pong humihingi ng tulong sa akin, sino man tao po dun sa tindahan, Your Honor. So pinapabulaanan mo rin na ikaw ay kamag-anak, hindi ka kadugo, hindi ka kalahi. Hindi po, Your Honor. Pero gano'ng katagal mo nakilala sina Mr. and Mrs. Ruiz? Bali po, Your Honor, nakilala ko po sila nung 2015. Nung ang tindahan pa lang po, Your Honor, ay nasa kalsada pa, kasalukuyang ginagawa po yung palengke. So nakikita ko po sila. Tapos 2020 po, yun nga po yung time na bumili ako, hindi po kami masyadong, kumbaga hindi kami vibes po ng Ruiz family. Tapos nag-pandemic, busy na po ang kapulisan para sa mga checkpoint. Sa katunayan po, Your Honor, ako po ay nag-iikot sa bayan ng Mamburao, nagbabandilyo regarding po sa COVID, yung health protocol. And tuwing bagyo po, ako rin po ang naaatasan na magbandilyo doon po sa mga coastal area. Ano ibig sabihin? Bandilyo, yung nagpapaalala po sa tao na dapat na lumikas pag may Announcer. Yes, Announcer. Your Honor. So, ako po sa Mamburao ay madalas po ako talagang naririnig na nagbabandilyo po at nag-iikot. May gamit ka megaphone. Yes, Your Honor. Kasama ko po ang mga, ang madalas ko pong kasama yun, Your Honor, pagbagyuhan MDR. And pag sa health protocol po, minsan po may mga kasama kami na mga taga-LGU Mamburao. So pag nag-iikot ka, nag-a-announce, lockdown nun eh. Malamang-lamang ay, pakipatay na yun sa screen, malamang-lamang ang kaugnayan mo na nag-iikot kasi nagpapatupad ng lockdown, barangay captain? Minsan po kasama namin ang mga kapitan kung saang barangay po nasasakop. Minsan po yung mga barangay tanod po. Oo. So pag anong barangay ba itong kina Manang LB? Barangay 7 po, Your Honor. Barangay 7. So pag ikot nyo, nakasama ang kapitan, wala ba nabanggit si kapitan na, Kapitan, Ma'am Lisa, meron kang pumunta rito na LB na bumalik uli sa amo. Kilala mo ba yon? Hindi nyo napag-usapan yung... Wala po, Your Honor. Pero pagkakilala kayo ni Kapitan Patal. Opo, kasi po, Your Honor, isa po ako sa nag-iikot sa 15 barangays. Nagkakandak po ako ng symposium lecture. Kaya lahat po ng kapitan, kilala po ako. Ako rin po ang uma-attend ng BADAC and BPOC meeting monthly. So, hindi nyo napag-usapan ni Kapitan yung tungkol sa kaso ni Manang LB? Hindi po, Your Honor. Nakita ko lang po siya nung sa TV na. Sa TV. Ito na yung Ito na pong huli. Itong pagkakakilala nyo sa pamilya Ruiz, dahil may tindahan dati sa labas nung ginagawa kanya yung pamilihang bayan, yung huling sinasabi ni LB ay 2020. Kayo po ba ay maituturing na kung hindi kayo kamag-anak, kaibigan? Hindi po, Your Honor. As in, ang relasyon lang po namin sa kanila is customer po nila ako. Suki. 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 Yes, Your Honor. So suki, alam mo suki, ano yun talaga yan? Nagsisigawan pa yan. Alam mo sa Divisoria, pag pumunta ka, kahit di ka suki, suki ang tawag sa'yo eh. Suki, dito ka na, parinig ka na. Di ba? So suki ka, ang trato sa'yo. Yes, Your Honor. Marami po talagang namimili doon sa tindahan ng mga Ruiz dahil mura po ang paninda nila. So suki ka, nakaka-discount ka rin siguro. Hindi naman po, Your Honor. Kung ano po yung presyo nila, sa iba, presyo rin po sa akin. So, lahat yon pinapabulaanan mo. Alam nyo sa hearing na ito, patas tayo, pinasalita natin lahat. Ngayon naman po, ay ating tatanungin, hindi na natin matatanong ito si J.R. Mines. At wala ata dito. Comsec, hindi ba natin Yes, Your tinatawag to? Kasasabit lang yung kanyang sinumpaan sa daysay. Kung magkakaroon pa tayo ng isang pagdinig, ay dapat makakaharap din ito. Si J.R. Mines alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaang sa laysay. Pero mataas ang kanyang sweldo, 8,000. Tama ba ito, Manang LB? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa inyong pagkakaalam,
Yung bang mga kasambahay doon ay pinasosweldo? Opo, ako lang po ang hindi. Hindi ka nagreklamo? Ay, ilan po kaming hindi nakasweldo nung pong dalawa. Kasi si Dodong nasa kanyang sinumpang salaysay, 8,000. Hindi rin po siya sinusweldohan. Parehas po kaming dalawa. So hindi kayo, siyempre nag-uusap-usap kayo pag yung bago matulog siguro o pag may libre kayong oras, o Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, pupunta sa palengke yan, bibili ng bagong damit, siguro magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Napapag-usapan ba yan? O lahat kayo hindi pinasweldo, pinipili lang na Kami lang po dalawa ni Kuya Dudong. ang ayaw pasweldohin? Opo. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Si Dodong sinasaktan din? Hindi po. Bakit? Tinataasan lang po ng boses ng amo ko. Si Dodong ba bago lang? O kasabay mo? Baguhan lang po. Bago lang. So mga 2021, 2022? Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa hanggang ngayon? Wala na po. Paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda? Tumakas po yun eh, na hindi nagpaalam. So, hindi kayo nag-usap, LB, ako hindi ko na kaya ito, tatakas na ako, gusto mo ba sumama sa akin? Wala ba Hindi- ganon? Wala po. Hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong na, ay tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Sa isa yung pagkakatanda. Hindi mo na matandaan? Hindi ko na punta. Pero tumakas siya. Dala-dala ang mga damit, hindi na nagbalik. Wala po siyang dalang damit. Taga saan to si Dodong? Attorney, paano tayo nagkaroon ng sinumpaang salaysay ni Dodong? Eh, nakatakas na pala ito. Paano mo ito nakontak? Actually, Your Honor, Dudong was interviewed by Mr. Dennis Dato. Na-interview sa TV. Mr. Dennis Dato gave to me the number of the person handling Miss Dodong. Miss ba ito? The person handling Dodong, because according to the Pero si Dodong lalaki ito. yes, Okay. yes, Your Honor, but the person handling Dodong is it seems that his employer. He was brought to nearby municipality for security reason. So, si So- Dodong ay nasaan ngayon? Nasa Mindoro o nasa Batangas? I believe he was in Mindoro, but I attended the office of the city prosecutor when he subscribed that sinumpang salaysay, Your Honor. So, lumabas na. He came out in the open. Si Dodong now is no longer in hiding and is willing to testify. So, itong si Dodong ay naging bahagi rin ng household. Tumakas, hindi na nainda yung... hindi sinaktan, LB? Hindi po. Tumakas lang. Opo. Dahil hindi pinapasweldo. Opo. Hindi ka niyakag. Pa? Hindi ka inanyayahan na tumakas din. Hindi po. Hindi kayo nag-usap. Hindi po. Ngayon, nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Pero titistigo siya para sa iyo. Ayan oh. Ang sinumpaang salaysay ni Dodong, nakalagay dito sa number 4 paragraph, nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM. At hindi ko po Opo, alam... totoo po yan. Teka muna, patapos muna ako. At hindi ko po alam at batid ang mga tunay na pangalan nila kung mga tigasaan po. So meron bang kasamahan ka sa trabaho na Patrick at JM? Opo, totoo po yan lahat ng mga salaysay ni Kuya Dudong. Ayo, ilang taon na to si Dodong? Para pong nasa 58 na po yan o 57. Yung Patrick at JM, tumakas din? Hindi ko lang, yung pong si JM, matagal na po siyang wala doon. Pinapasweldo? Hindi pinapasweldo? Nagsusweldo po siya. Si Patrick? Ganon din po. Ewan ko lang po kung nandun pa hanggang ngayon Itong din si Patrick at JM, sinaktan din sa iyong pagkakaalala? Opo, Sinaktan din? opo. Anong pananakit sa kanila? Yun nga po, sinusuntok-suntok po. Sinuntok din. Lalaki pare. JM ba? Babae, lalaki? Babae, lalaki po. Lalaki. Sinaktan din ito. Nino? Sino Yung- nanakit? Yung dalawa po, si JM at si Patrick. Hindi nga, sinaktan sila Nino. Sino ang gumulpi sa kanila? Sino ang nanakit? Ay, wala po. Hindi po. Ako lang ulit- pong Ulitin ko.
Si Patrick at JM ay naging saksi ng pananakit sa iyo sang-ayon kay JR. Gitodong. Pero ang tanong ko, si Patrick ba at si JM ay sinaktan din, pinaglabisan din, pinagmalupitan din? Hindi po. Hindi. Saksi lang sila. Opo. Pero sila ay pinapasweldo. Opo. Kapunta na ngayon tayo sa bahagi ng ating inimbitahan ngayon. Nagpapasalamat ang committee ito at kayo ay dumalo. Pero nung unang pagdinig ay kayo ay hindi nakadalo. Ang tinutukoy po natin ngayon ay ang mag-asawang Ruiz. At sa akin pong pagkakalam, kayo po ay merong mga abogadong kasama ngayon. Sino po ang mga abogado? Ayun, nasa likuran. Pakilala kayo. Dito po sa komite ng Senado, ang mga abogado po ay hindi nagsasalita but you are allowed to give advice to your clients. So, sino po ang mga abogado? For the record, gusto namin malaman ng committee ito kung sino yung mga abogadong narito. Comsec, alam mo ba kung hindi pa? Can you identify yourselves? Respectfully appearing, Your Honor, as counsel for the Ruiz. Identify family. yourselves. My name is Attorney Lorman T. Arugay. With me, Your Honor, is Attorney Aniceto Amugao, Attorney Ed Bungkin, and Attorney Ryan Mangulabnan, Your Honor. The committee recognizes your presence here. But again, per the rules of the committee, only the resource persons will be allowed to speak. You may give your advice correspondingly, but the committee will just recognize your clients in the persons of Mr. Pablo Ruiz and Franz Garcia Ruiz. And I would assume that mag-asawa po ito. So, marami po ang katanungan dito. Padating din po yung mga ibang kasamahan namin sa Senado. Nagkataon lamang po na meron ngayong Senate Electoral Tribunal nakasabay, kaya wala dito yung iba na nag-indicate ng kanilang hangarin na magtanong. But with us is Senator Jinggoy Estrada, who indicated that he will be propounding some questions. Your witness, Senator Jinggoy Estrada. Thank you, Mr. Chair. Before that, I will still stand by my manifestation to issue a warrant of arrest unless otherwise they obtain a TRO from the proper court. You are referring, Your Honor, to the minor? Yes. Any word from your, before you proceed, Senator Estrada, any word from your Assistant Secretary for Legal Affairs? Identify niyo kung sino yung ASIC ninyo. Maraming salamat po, Senator. I've conferred with the legal officer of the Department of Social Welfare and Development, and according to USEC NED, maaari naman pong maimbita provided na ma-accompany USEC NED po, our legal officer po. Apelido. Parang hindi kayo magkakakilala sa DSWD. Sorry po, Senator, na ano lang po ako sa palayo ni USEC NED. NED? Babae, lalaki? Lalaki po, Senator. Baka para ikaw na cross-examine ko. Ganun katagal mo nakakilala? Ano apelido niya? For the record. Undersecretary for Legal Affairs. Our Undersecretary for General and Administrative Services and the concurrent legal officer po of the DSWD. I'll submit the complete name po, Mr. Senator. But based nga po doon sa kanyang advice, maaari naman po nating maimbita provided that ma-accompany po yung bata ng kanilang parent or legal guardian and that the child or the children will not be exposed unnecessarily. We could also consider, Mr. Senator, yung definition po kasi ng child based doon sa Republic Act 7160 and Republic Act 1188 na sinasabi ko nga po, yung a child refers to a person below 18 years old of age and a person 18 years of age or older but unable to take care of oneself fully or protect oneself from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination. So I think, Mr. Senators, mahalaga rin po na ma-ascertain natin yung pong situation po ng mga bata in defining if these individuals are or should be considered a child or a minor. And likewise, Mr. Senators, we have to consider then yung mga protocols on handling children, especially if may mga gantong inquiries nga po or mga hearings dahil kinakailangan pa rin po nating protektahan at pangalagaan yung kanilo pong best interest. We will abide by that. Definitely the second child who is 16 years old, the committee cannot
issue the necessary notice for that child to attend. But for the 18 years old, tatanungin natin mamaya yung parents ko ano talaga yung edad nun. And we will need a written position, although that's part of the records now coming from the DSWD concerning the motion of Senator Estrada. But so, Senator Estrada, we can proceed with Thank the Ruiz couple. Again, your witnesses, Your Honor. Okay, itong mga lawyers nito, do you belong to one law firm?